May bala ka pa bang mag-anak? Ano po siya, kung papalaring. Wala kang agas? Wala po. Kailan ang huling menstrual? Ito po, katatapos ko lang po eh. Kailan nagsimula? 10? 10 nga ba dati? June 10? Wala kang ginagamit na contraception? Wala po. So, ang problema mo, dysmenorrhea, sobra. Opo, sobra po. Kahit uminom ka ng pain reliever? Opo, kahit po. Yung pong iniinom ko po ay yung Buscopan. Buscopan Venus? Oo. Okay. Sobra po Ganito. siyang sakit. Pag sinabi mong adenomyosis, nakapal yung muscle ng mattress. So, ganito kasi ang itsura ng mattress natin. Ha? Diba ito yung puso? Ayan yung mattress. Opo. So, pag pinalaki mo ganyan, ito yung mattress, bahay bata, uterus, isa lang yan. Ito yung cervix, yan yung pinapaps mo. So, yan din yung nabuka ng 1 cm, 2 cm pag nanganganak na. So, ito yung vagina, labasan ng regla. So, dyan na pasok yung chemical pag nagko-contact. So, nandyan din yung ultrasound kanina. May dalawa tayong ovary, right and left, dalawang fallopian tube, right and left. So, para maintindihan mo kung bakit kumakapal, i-explain ko kung paano ba ang normal na regla, para maintindihan mo. So, itong ating dalawang ovary, nung tayo ay ipinanganak, sadyang puno na yan ng itlog. Pag bata pa tayo, tulog pa ang mga egg natin. Pag tayo ay nakarating na doon sa reproductive age, ibig sabihin, capable na tayong magbuntis, nagigising na yung mga egg natin. So, buwan-buwan may isang itlog na nagmamature, nahihinog, lumalaki ang size. Pag malaki na yung size, ilalabas mo na dito sa ovary mo, pupunta na kay fallopian tube. So, pag nandito na yung itlog mo, pupulong na yun ng dahan-dahan. So, ito na yung tinatawag na fertile period or ovulation period. So, kung nung time na nangitlog ka, may sexual contact kayo ng asawa mo. So, yung similya dito nilalabas. So, yung similya kailangan makalangoy, papasok, para sa lubungin si egg dito. Minsan dito pag yung egg mo galing sa left. So, pag nag-meet sila, fertilization ang tawag, buntis na ang babae. Siyempre, tuloy ang gulong niya. Kasi dito yung tatanim. So, halimbawa naman, nung time na nangitlog ka, wala kayong sexual contact. So, anong mangyayari? Walang makakasalubong na similya yung itlog mo. Pagdating dito sa mattress mo, nababasag na si egg, yan na yung regla mo. So, kasabay ng regla, itong lining ng mattress, ang tawag ay endometrium or endometrial lining, natatanggal na kasabay ng regla. So, ganyan ang nangyayari every month. Pag sinabi mong adenomyosis, itong endometrium or endometrial lining na supposed to be present lang dito sa loob ng mattress mo, meron ka ding endometrium in between ng muscle fiber mo. Pag tinanong mo ako, bakit naman doktor nagkaroon ako ng ganun? Pinanganak mo ang ganun. So, anong nangyayari? Every time na magre-regla ka, nagbi-bleed din sila. Ang problema, wala naman silang point of exit dyan eh. Wala silang lalabasan. Unlike dito, may nilalabasan sila yung cervix. Eh, ang nangyayari dyan, so every time na magre-regla ka, magbi-bleed sila, matatrap yung dugo in between ng muscle fiber mo, kakapal siya ngayon. Kaya masakit, painful, kasi hindi sila makalabas eh. So, sa susunod na regla mo, magbi-bleed na naman sila uli, matatrap na naman uli sila, pag masakit na naman uli, kakapal na naman uli. Hanggang kumapal. Hindi po. Yung tawag doon, adenomyosis. Adenomyosis. So, ano po? So, ang gamot dyan, kaya tinatanong kita kung gusto mo pa mag-anak, ang unang-unang gamot dyan, kailangan pigilan natin ang regla. Kasi kung hindi ka nagregla, hindi sasakit at hindi na din kakapal. Kasi mapipigilan natin yung pagdudugo, diba? So, kung gusto mo naman na mag-anak, hindi na pwedeng pigilan ang regla. Kasi pag pinigilan natin ang regla, hindi ka mag-mens, hindi ka magre-release ng egg dito. Hindi walang makakasalubong na egg yung similya, hindi ka mag-content. So, ang option na dyan, ang unang gamot dyan, unang-una pwede kitang turukan ng contraception na every 3 months.
Isa yon. Kasi ang side effect niya, di ba, hindi ka mag-mens. So, pag hindi ka nag-mens, wala kang pain, hindi din ka kakain. Pero, ang ano dyan, pag itinigil mo yon, balik na naman tayo ulit. So, yung pangalawang pangalawang treatment dyan, yung pills na, madami kasi klaseng pills eh, yung Diinogest. So, yun yung may chance na lumiit or lumipis yung bumalik sa dati. Kaya lang, it takes time. Papainumin kita noon, yung isang pasyente ko Dok, hindi po ba kaya siya masama? May goiter po kasi ako. Hindi po ba siya? Ang pills nga, hindi namin masyadong ina-advise sa may mga goiter. Unless controlled yung ano ka ba? Hypo, hyper? Hypo po. Hypo. Hypo ka na. Oh. So, ano may inom ka ng ano? Altroxin po. Levothyroxine. Oo. So, pagka gano'n, hindi masyado namin ini-encourage yung pills. So, kasi nga, kahit yung turok din, every 3 months. Unless controlled ka. Ibig sabihin, euthyroid ka na. Normal na yung ano mo. Yun, pwede. 10 years na po kasi yung aking goiter na nainom ako ng gamot. Pero Hindi ko pwede na. turok, hindi din pwede ang pills. Dapat pala paano po muna ako sa doktor ko? Oo, sa endocrinologist mo, bumalik ka. Para malaman kung neutral na yan. Kasi- Saka kung gusto mo magpaganito, saka magpaganito ng doktor. Oo, Pag- tapos yung pangatlo kasi, yung pills kasi nga, yun yung Diinogest. Pwede yung bumalik sa dati, hindi na kumapal, pero it takes time. Yung isang pasyente ko mga 3 years na inom ng pills, saka lang, Daily po yun. nakita ko unti-unti na bumabalik sa dati. At yung pangatlo, yun yung GnRH. Yung GnRH, injection din siya. Pero every month, for 6 months. May chance din yun na lumiit, kaya lang, ang problema sa GnRH, sobrang mahal. Pagkatapos, pag natigil na injection mo, balik na naman sa dati. Parang temporary lang siya pwede. Pag po halimbawa wala akong ginalaw, talagang Ganito. pagsakit po lagi, Oo. habang buhay na po yun, ganun. Hanggang nag-menopause ka, hanggang nagre-regla ka, may pain yan. Pero pag nag-menopause ka na, hindi din. Sasakit, syempre, wala na. Pero hindi po masama yung kumakal. Ang problema nga sa pagkapal, wala namang problema na magiging cancer siya. Ang problema dyan, pwede siyang maging adenomyoma. Yung sobrang kapal na, nag-form na siya na para ng myoma. Nagkaroon ka na ng bukol. So, mas kumakapal yung muscle mo, mas masakit pag nagre-regla ka. Ang problema kasi dyan sa adenomyosis and adenomyoma, yung pain. Yun ang kalaban mo dyan. Lagi yung mga nag-o-office, hindi na makapasok. Yung mga pagtrabaho, pag may regla, lagi hindi nakakapasok dahil in pain. Yung isang mga ibang pasyente ko, hinihimatay pa dahil sobrang sakit. Kahit nagpapa-inject na sila ng pain reliever. Yun ang kalaban mo dyan. Sa adenomyosis. So, babalik na lang po ako pag nakapunta po ako sa doktor po. Ay, much better. Para Pagka nalaman mo. makasimula tayo. Oo. Dapat euthyroid ka. Sabihin mo kasi may adenomyosis ka, sabihin mo balak po kasi ako, start yung doktora ng pills at saka ulit yan ng toho na contraindication daw po yung pag may thyroid problem. Para mas start natin. Talaga, Dok. Yung kalbaryo po lagi. Kaya, Ito po pala inborn, ganun. oo. Oo, sa Meron ano? ako isang pasyente na every time nagre-regla nadugo ang puso. Kasi may implant din siya ng endometrium sa puso niya. So, Puso ang na. tawag doon endometrial implant. May isa din akong every time na may mens, nakain ng dugo. Kasi meron siyang implant ng endometrium sa bitukan. Meron ganun endometrial implant ang tawag namin. Yung sa'yo nandito sa muscle. Hindi po pala to butin lang po. Hindi po pala hindi Yung sa'yo magkakaroon. nga posterior lang So kung titignan mo, ang ating mattress pag nakaside, di ba kita? Hindi. Puson. Ito yung mattress. Nasa ibabaw ng mattress pantog, ang nasa likod ng airport. Pag sinabi mong posterior, parang yung pagong, ito yung anterior, ito yung posterior. So ito yung anterior, ito yung anterior, kasi ito yung puso natin, ito yung posterior. Yung sa'yo, yung makapal lang yung posterior. Yung anterior ay normal. So,
Yung iba nga, ano eh, pinaka the best, pumunta ka sa endocrinologist mo, magpaano ka muna kung euthyroid ka na. Pag euthyroid is normal, then pwede tayo mag-start na. Pero pag po hindi normal, hindi po. Ayun. Wala, pain reliever lang ang pwede mong ano. Pain reliever. Ang nangyayari kasi dyan, yung iba, kung halimbawa gaya mo na matagal pa bago mag-menopause, at hindi nila makayanan, tinatanggal na namin ang mattress. Isang indication na din yan pag severe pain ka. Tanggalin namin ang mattress mo, di ka na magre-regla, wala na din pain, di tapos. Di ba? Kaya lang, yung iba, gusto nilang i-save kasi gusto pa nilang mag-anak. Ganon. So, yung treatment na pasok doon, mamimili ka lang kung alin doon. Bibigyan kita ng pain reliever na hindi nakakasira ng kidney. Sige po. Kasi, hindi mo naman pwedeng pigil, hindi ka pa menopause. Although ang average sa menopause kasi is 45 to 51. Pero wala naman kasing test na pwedeng gawin na makakapagsabi ng exact date ng menopause. Walang ganon. So, either yung isa nga, 53 ang pasyente ko, saka lang nag-menopause. Yung iba naman, 45, nag-menopause. Eh, hindi ko naman masabi na 45, mag-menopause ka. Paano kung 53 ka din? Isang taon pa pala yun. Ay, hindi pa. 10 years. So, ito yung pwede mong inumin. Wala kang allergy sa gamot, ha? Wala po. Pwede mo siyang inumin na pain reliever. Kaya lang dapat busog na Shape po sa kidney. Ng kidney. Kasi di ba lahat ng mga state natin. Ang inborn pala yun. Ngayon ko lang nalaman. Kasi sabi nun, di ba, may kasabihan na pag nag-asawa na raw, mawawala na po yung sakit. Hindi naman po pala totoo, lalo pang sumunod. Kaya may asawa ka kaya wala pareho lang. Buti naman wala akong buko. Thank you, Lord. Yung iba mayroong endometriosis. Meron, endometrial cyst. Yung meron din silang implant sa ovary na nadudugo din, nagiging cyst. Endometrial cyst. Meron ako yung dalawang kabila. Yun yung talaga yung hinihimatay ko. Hinihimatay. Buti na lang. Thank you, Lord. Kasi grabe, Dok, kalbaryo po talaga lagi pag nagre-regla ako. Mula nang dalaga ko na yun. Ako po may dysmenorrhea na, pero hindi po yung ganito na sobrang sakit na halos 1 taon na ata na masakit na ganun po yung ano po. Pero nito pong 3 months, sobra talaga. Dati po 2 days lang ako na sinasaktan ng puso. Ngayon pumabot na po ng 5 days. Kaya po, natanda tayo, yung pain tolerance natin. Hindi na ganun. Hindi na po ganun kaya. Kumbaga, nagkakatanda tayo, hindi na, yung pain tolerance hindi na, laday na. Kumbaga, laday na tayo pagkakatanda na. Hindi kaya ng mga bata-bata, baliwalas. Dati nung bata-bata, 1 araw lang ng sakit ng puso. Okay na. Ala, nito pong tumatanda na, naging 2 araw na, naging 3 araw, naging 4 na araw, naging 5 na. Para tanggalin ang mattress mo. Alam mo, pinagin mo yung mattress mo, hindi ka na mag-repair. Wala na din eh. So yan, 3 times a day. Pag kailangan lang, dapat busog. So, halimbawa, umaga, uminom ka, tanghali, hindi naman nasa ko, huwag kang ipinom. Sige po. Pero pag tuloy-tuloy, 3 times a day. Pwede mong bilhin sa lahat. Sige po, Dok. Thank you po. Salamat po, Dok. Salamat po.